Kanina pa natin napansin na paikot-ikot tong Bourbon Red natin. Kanina nandun siya sa kabilang sulod. Hindi siya mapakali. At ang hinala natin, mangingitlog siya. Kaya ang ginawa natin, tinaboy natin dito sa may itlogan. Pagkataboy natin sa may itlogan, pumasok agad siya. At mukhang malapit na siya mangitlog. Yun nga lang, parang nakaumang sa labas yung kanyang puwet. Meron kasing isang naglilimlim doon kahit wala namang itlog. Kaya hindi siya makapasok sa loob. Kinakailangan makapasok siya ng gusto sa loob para yung itlog niya doon pumatak sa loob. Kaso, hindi naman natin ito pwedeng istorbohin dahil masyadong mailap tong Bourbon Red na ito. Pag napansin itong nandito tayo, tatakbo to, hindi tutuloy ng pangingitlog. Kaya may pumasok na isa. Tingnan natin kung mababago yung pwesto niya pagpasok ng isang yun. Sana mabago yung pwesto niya. Kasi kung hindi mababago yung pwesto niya, paglabas ng itlog niya, siguradong doon sa may hollow block na yun ang bagsak ng itlog. So, aabangan natin. Parang nasilip na yata tayo. Masyadong mahilap kasi itong Bourbon Red na ito. Kaya, hindi natin makikita. So, itong Bourbon Red nga pala, medyo kakaiba. Ang napapansin natin dito, bukod sa hindi mapakali pag mangingitlog, yung ulo niya paikot-ikot, kala mong may sakit na yung sakit sa leeg ng pabo. Yun, bumagsak na yata. Ay hindi, sumala lang pala yung panis. Panggulo naman tong isang ito. Sana umayos. Baka mangingitlog din yung isa. Kasi nakakain lang nila eh. Tayo natin. At kukuhanin na natin kagad. Hindi na natin nahayaan pang limliman. Nang nasasayang lang. Nagagawa kasi sila dun sa limliman. Kaya kadalasan nababasag yung itlog. Malapit na lumabas. Yun, alam mo kung sa labas babagsak. Usod-usod ka ng kaunti. Subukan natin itaboy papasok. Tingnan natin kung papasok siya. Sinilap kasi ito. O sasalubin na natin kung hindi siya magagalit. Ayun, lumabas na. So kukunin na natin. Mailap ito eh. Yeah. Ngayon, sigurado natin itong itlog na ito ay sa Bourbon Red. So, ating hugasan ng kaunti. Tapos ay lalagyan na natin sa incubator. Ito yung hybrid natin na inahing pabo. May napisa na siyang 2 itlog. Dinagdagan natin ang isa kanina galing na incubator. So ngayon ay magsasanay na tayo, mag-uumpisa tayo na magpaakay. Kasi simulat sa pool, hindi pa tayo nagpapaakay sa mga inahing pabo natin. Ngayon nakakita tayo ng medyo matapang-tapang. Tapang to yun. Kaya sakit manuka eh. Matapang siya. Kaya tingin natin maganda mag-akay ito. Hindi basta-basta malalapitan ng mga malalaking pabo o kung meron mang daga, hindi kagad makakalapit dito. So yan ang ating for 3 years ngayon pa lang tayo
magpapaakay ng ng mga sisiw sa ating alagang pabo. Medyo usod-usod lang natin. Yan na. Yan na. Kahit yung matapang nga lang ito. Usod natin yung itlog. Ayan. Oh. Pati yung plastic tinutukra. Ganyan katapang yan. Sakit-sakit din. Ayan. Tapos nilagyan natin ng daanan dito. Kinata natin, nagkatay dito para dito dadaan yung sisiw. Ayan, pagka gustong lumabas. Nilagyan na rin natin siya ng kainan dito sa ibabaw para hindi naman masyadong mapayat o pumayat. Kasi pag naglilimlim ang pabo, kahit yung mga manok, madalas hindi na sila nakain para makapaglimlim lang. So ang ginawa natin, nilapit natin sa kanya yung pagkain. Ngayon maglalagay na lang tayo dito ng maliit na inuman para pagka lumabas yung mga sisiw dito, nakakainom siya. Tapos ito naman yung ating bahay niya para hindi maulanan. Tatawagan natin to. Ayan. Ayan. Yan ang pinakabahay niya. Tapos ay naando siya sa loob. Ayan. Ayan. Yan lalabas yung sisiw. Tignan natin kung gaano kabigat o ano ang timbang ng isang hybrid na pabo o hybrid na turkey. Itong hybrid natin ay itong kinatay nating pabo ay mag-8 months or 7 months. Tingnan natin kung gaano kabigat ang isang mag-8 months na hybrid na pabo. Anyway, kinatay namin to dahil mamaya magagawa kami ng patty mula sa turkey. Dahil gagawa kami ng pabo burger. Titignan natin ngayon kung gaano kabigat ang isang hybrid na pabo. Kasi sa mga darating na panahon ay puro hybrid na pabo ang ating ililitsyon. Ngayon, sampulan natin. Ang una nating katay na hybrid na pabo. Siya ay may timbang na higit 3.5. Ayan. Bata pa yan. Lalo siguro kung mga aabuti ng 12 months yan. Kagaya nung nasa loob natin yung... Anyway, yung hybrid natin na yan ay mula sa combination ng ating Bourbon Red na imported. Tsaka iba kasi yung Bourbon Red natin, yung laki niya pabilog. Hindi kagaya ng ibang Bourbon Red na nakikita natin, malaki pero pahaba. Yung Bourbon Red naman natin, malaki pero pabilog. At eto na yung mga lahi niya. Tawag dito, ito ay combination ng Bourbon Red natin at saka yung ating mga native na turkey. Yan ang kinalabasan niya. Okay. Ngayon, nandito tayo sa backyard farm natin. Binisita natin yung ating mga iniwang mga sisiw dito bago natin ilagay nyo sa malaking brooding pen. 2 days tayo hindi nakapunta. Okay pa naman. May pagkain pa naman. Yung nga lang, umatayin tayo ng isang pabo. Umatayin tayo ng isang sisiw ng pabo. At ito, pilipat muna natin sila rito bago natin ilagay doon sa malaking brooding pen. Tapos ito naman, mukhang malalakas na, lalagay natin doon sa malaking brooding pen natin. Yun nga lang, dahil
Dalawang araw tayo hindi nagpunta. Ito ang itsura ngayon ng ating incubator. Bukas nga ng ating incubator. Sige, tanggalin naman siya. Pwede na siyang tanggalin. Yan lang, ang itsura ng ating incubator. Ang dami na mga sising. Tapos may naipit pa. Ayun to. Ito isa. Ito natin. Pagkakapag ito. Tanggalin na natin ito. Ito. Tanggalin muna natin yung naipit na yun. Ito, may tendency na baldado na siya kung dalawang araw na to dito sa ilalim. Merong ganun eh. Pagka nainitan ng naiipit, hindi na nabalik sa tamang portion yung kanang katawan. Minsan pilay na, tabingin na, ayan, gagaya niya, bukan natin. Makaka-recover pa siya. So ngayon, ito yung ating mga sisiw. Ang gagawin natin ay ipiling tayo na pwede nang ilipat sa ating kuruding pen. So meron tayong maganda lang, meron tayong hybrid. So, ito yung nag-iipon tayo ng hybrid natin ngayon, hindi pa tayo nagbebenta kasi gusto natin lahat ng mga matitira sa atin ay puro hybrid na, at yun yung gagawin natin lithium pabo, yung malalaki. So, sasama natin sa doon, tapos yung mga dito pinilipat natin doon sa malaki natin holding pen sa labas. Pero pipili na tayo ng malalakas na. Dito pipili rin tayo kasi pag sinama natin to, pinagsama-sama natin dito, magsisiksika na sila. So yun muna ang gagawin natin. Kaya tayo magpakain ng ating mga manok. Dahil marami silang napisa at medyo malalaki naman, at dahil maliit yung ating crate kung doon natin sila ibubrood, diretso na natin sila dito sa ating malaki-laking brooding pen. Ang brooding pen natin medyo kakaiba. Butas yung ilalim niya. So meron pa rin siyang tawag dito, hangin na pumapasok sa kanya. Pero yung mga side niya may harang naman. Tapos kahit pa paano meron siyang heating element din sa loob. Ang gagawin natin sa kanya, dito ko sa kabila, introduce muna natin siya dun sa kainitan. Muna natin sila lagyan para alam nila kagad kung saan may mainit na parte. Ang problema lang dyan, dahil masyadong balis pa, may tendency na mag-shoot yung paa nila dyan sa mga butas-butas na yun. Yung parang pinakang seko nila, yun yung kadalasan mag-shoot dyan tapos naiipit. Ayan siya. Medyo nalilibago pa yan. Kagaya nun yun, nag-shoot na kagad. So, hindi natin sasama to. Medyo mahina pa. Hindi natin sasama. Ito, mahina pa to.
Hopefully, mag-survive silang lahat yan. At hindi sana maipit yung kanilang mga paa.